tanang umaga o Ngayon din pong araw na ito ng linggo ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagkareyna ng mahal na Birhen Maria ng langit at lupa. Bagamat yan po ay kapistahan ng mahal na ina, ay hindi po natin ipinagdiriwang sa linggong ito sapagkat mas mataas po na selebrasyon o pagdiriwang ang araw ng linggo kaysa doon sa kanyang kapistahan na iyon na isang paggunita sa ating mahal na ina bilang reyna ng langit at lupa. Gayunpaman, mga minamahal kong kapatid, ay hindi natin nalilimutan ang mahal na ina at ang kanyang pagiging reyna. Araw-araw, nagkokorona po tayo sa mahal na ina at nananalangin, mga minamahal kong mga kapukpukan, na itapat ng mahal na ina ang kanyang korona, ang korona ng kanyang pagmamahal, ang korona ng kanyang kapangyarihan sa pumupuksa na korona na nakamamatay, ang coronavirus. Hari nawa ang kanyang kapangyarihan bilang reyna ay mangibabaw sa kasamaan ng daigdig na ito, lalong-lalo na sa nararanasan nating pandemya, at tapusin na ito ng kapangyarihan ng mahal na ina. Maligayang kapistahan po, Mama Mary, Queen of Heaven and Earth. Mga anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga, perlas sa silanganan. Magandang umaga mga kapukpukan. Narito na naman po tayo upang pagnilayan ang napakagandang ebanghelyo sa linggong ito, ika-21 linggo sa karaniwang panahon, Juan 6:60 hanggang 69. John chapter 6, 60 to 69. The end of the bread of life discourse. Alam niyo, sa banal na ebanghelyong ito, mga kapukpukan, pagkaraan na ipaliwanag ng Panginoon at ipahayag na siya ang pagkain nagbibigay buhay, ang mga Hudyo ay nagbulong-bulungan. At ang sabi po nila, mabigat na pananalita ito. Sino ang makakatanggap nito? At ano nangyari? Ang mga alagad ni Jesus, dahil hindi kayang tanggapin ang kanyang pagpapahayag tungkol sa kanyang sarili bilang pagkain nagbibigay buhay o tinapay ng buhay, nagsialisan po ang mga alagad. At ang natira ay ang kanyang mga alagad na 12, at tinanong ng Panginoon ang kanyang mga alagad, ibig din ba ninyong umalis? At sumagot si Simon Pedro. Ang sagot ni Simon, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos. Alam nyo, napakahaba ng ng diskurso na ito o pagpapahayag ng Panginoon ng kanyang sarili bilang pagkain na bibigay buhay o tinapay ng buhay. At ang tanong nga ng mga Hudyo, paano natin kakanin ang kanyang laman? Totoo, napakahirap intindihin ito, lalong-lalo na sa kanyang panahon. Hindi natin masisi yung mga Hudyo na magtanong ng ganito. Pero alam mo, kung ang pangangaral lamang ng Panginoon ay, halimbawa, sasabihin natin yung the Beatitudes, yung mapalad ang mga mahihirap sa kanilang kaharian ng langit, mapalad ang mga may malinis na puso, makikita nila ang Diyos, mapalad ang gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, tatawagin silang mga anak ng Diyos. Alam mo, ang Panginoon na Diyos na totoo at taong totoo, ay hindi na parito para sa ganito lang ng mga ideya. At para ipangaral lang, hindi siya bumaba mula sa langit para ipangaral lang ang mga bagay na katulad nito. Ipinapangaral na rin niya ng ibang mga nangangaral. Ipinangaral na ang mga kautusan. Ano pa bang pagkakaiba ng Panginoon sa mga ito kung ganito lang ang, sabihin na natin, ang magiging lalim ng kaniyang pagpapaliwanag? There's no difference between other preachers during his time. Pero ang kaibahan, dito sa pagpapahayag niya ng kanyang sarili, yung 7 I ams, I am the way, the truth, and the life, I am the vine, you are the branches, I am the good shepherd, I am the bread of life, at marami pang iba. Dito mo makikita yung kaibahan ng
pagiging mangangaral ni Jesus sapagkat yung kanyang divinity, yung kanyang pagka-Diyos ay ipinagkakaloob niya sa mga tao. Ibinibigay niya sa mga tao. Ano ang dahilan? Sapagkat may isang nais ang Diyos. At yun yung summary ng kaniyang pagmamahal. Isasabihin mo, para saan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo? Para saan ang pagmamahal ng Diyos sa akin? Yung bang bigyan ka lang ng pagkain at makakain ka dahil kayo nagugutom? Bigay sa iyo ang kayamanan ng mundo ito? Yun na lang, yun ba ang summary ng pagmamahal ng Diyos? Pagalingin ka kasi may sakit ka. Yun ba ang pagmamahal ng Diyos? Ganun ba ang lalim ng pagkakaunawa mo sa pagmamahal ng Diyos? Na yung mga nais mo, mga kailangan mo ay ipagkaloob ng Diyos sapagkat Diyos siya at sapagkat mahal ka niya. Hindi. Yung summary ng pagmamahal niya ay kaya niyang ialay ang kanyang buhay kasi gusto ka niya. Gusto ka niya na ano? Gusto ka niyang makasama. That's the summary of His love. Alam mo, sa philosophy, pinag-aralan namin and isa sa mga paborito ko nga, si Gabriel Marcel. At yun yung pinangalan ko sa aking pamangkin. Nagdadalang tao pa lang yung aking hipag. Sabi ko, ang ipapangalan natin sa kanya, Gabriel Ann Marcel. Ang ganda ng filosofiya na yan ni Marcel. The philosophy of being and having. At alam mo yon, magkaiba yan sabi nila, success is having what you want. Yan ang happiness is wanting what you have. Ano? Maganda yan yung sa mga philosophy of words na mga ganyan. Pero alam mo ba yung to have you ay lesser than to be with you. Alin ang mas gusto mo? Ikaw ay mapa sa akin o ako ay kasama mo? Yan lang katanungan. To be with is more than to have something. At alam mo yung to be with, I may never have anything in the world. But when I am with you, it is as if the world is mine. Taks naman. Ito naman ang lalim ng hugot. Maaari kasing wala akong maraming bagay, pero pagkasama kita, parang nasa akin na ang mundo. Iba yung to be with. God does not just want to have you. He wants to be with you. At alam mo, tuwing tatanggapin natin siya sa banal na komunyon, He is with us. As He promised. Ang sabi niya, Mateo 28:20, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Alam mo, lagi ko pong sinasabi sa mga PPC meetings namin, mga organizations, na mayroong 5 sangkap na kailangan para talagang umiral ng maayos ang isang samahan. Batas, pondo, proyekto, plano, programa, kakasama na lahat yan. Pari, ugnayan sa pari. Pero yung unang-una, kailangan, at mga minamahal ko mga kapatid, kung wala ito, walang enerhiya ang samahan. Pulong. At kapag nagpulong, dapat daluhan ng lahat. Whether may sasabihin ka o wala, dapat dumalo ka sa pulong. Ang tanong, bakit? Because your presence is important. You are with us. Yun ang importante Hindi naman yung sasabihin mong importante. Ang importante, ikaw. Kasama ka namin. One time nung ako po'y bata pang pari, 1992, na-destino po ako sa Angang. Actually, kapistahan po ni Santa Monica, nung ako'y maordinahan na pari, August 27, 1992. At
malapit na nga po parang anibersaryo ko. Pagdasal niyo po ako, August 27. At alam niyo, ay kapag uwian na ng hapon, lumalabas po ako ng kumbento at umuupo po ako doon sa harapan ng simbahan. Anong makikita mo sa may harapan ng simbahan? Mga puno at mga bata na nandoon na naglalaro, mga tindahan sa labas ng mga tuhog-tuhog, baseball, mga ihaw-ihaw, at marami pang iba. Pero karaniwan na po sa mga batang ito ay mga naglalaro, naroroon. Ako po ay nakaupo lang doon sa may harapan na yon. Kung may babati sa akin, ay binabati ko, good afternoon. Kasi uwian na sa hapon. O kumain na ba kayo? Ingat kayo. Nakita po ako ni Father Boyet at talaga siguro madalas niya na ako nakikita doon kapag kahapon. Kaya sinabi po sa akin ni Father Boyet, dahil magkabikarya kami, sinabi po sa akin ni Father Boyet, good apostolate. Sabi ko, alin po yun, Father? Sabi niya, nakikita kita tuwing hapon dyan sa may harap ng simbahan kapag umuwi na ako ng DRT. Ay, opo, Father, nakaupo po ako doon. Ano ginagawa mo doon? Wala lang, nakikipag, lang sa mga bata. Nagsasabi lang ng, ingat kayo, ganyan, laro kayong, huwag kayong mag-aaway, ganyan. Kung mayroong lalapit sa akin, nakipagkwentuhan ako. Yung gusto makipaglaro din ako. At yun nga, ganun lang ang ginagawa ko doon hanggang matapos na ang hapon. At ako'y babalik na sa kwarto. Ganun din yung mga guro, kapag lumalabas, sinasabihan ko rin, ingat kayo ma'am, ingat kayo sir. Sabi niya, that's a wonderful apostolate. Kahit wala kang ginagawa. Ano po bang nagawa ko doon? Apostolate of presence. You are there. They feel your presence. Natouch naman ako doon. Importante, kahit nga sabihin mo pa, meron kang kaibigan na namatayan. Kahapon, tinawagan ako ng aking kaibigan. Sinabi niya, iniwanan na siya ng kanyang asawa, namatay sa COVID, yung kanyang dalawang anak, naka-quarantine pa siya, nakahiwalay, nasa ospital, magka-quarantine din siya, nag-iisa na siya, sabi niya ganon. Wala akong maraming masabi sa kanya. Sabi ko, sa kanya kagabi, wala akong maraming masasabi sa iyo. Nandito lang ako para makinig at damayan ka. Sana maramdaman mong ang isang kaibigan ay kasama mo kahit sa tawanan at sa iyakan. Importante kahit wala kang sasabihin, your presence. Sa panahon ito ng pandemya, makikita mo mga kapukpukan, para baga sabihin mo, tahimik lang ang Diyos. Pero alam mo, tuwing tatanggapin natin siya sa komunyon, tahimik lang siya na nagsasabi sa atin, kasama mo ako kahit saan ka pumunta. Kasama mo ako sa iyong lungkot, kasama mo ako sa iyong ligaya, kasama mo ako sa lahat ng bagay, kasama mo ako sa lahat ng iyong pinagdaraanan. Kaya nga tinawag na communion. Ibig sabihin, united with. I am with you. Yun yung gusto ng Diyos. Kung bakit ibinigay niya kanyang sarili bilang tinapay ng buhay. Dahil pag kinain mo yan, nasa katawan mo na yan. Yung katulad ng mga kinakain natin, nagiging bahagi ng ating katawan, nagiging bahagi ng ating dugo, nagiging bahagi ng ating buto, nagiging bahagi ng ating buhay. And that's Jesus wants you to do. Be with Him. And He with you. Yun ang gusto ng Panginoon. Kaya kung mangangaral lang ang Panginoon na magkukwento, naging Diyos ba siya para sa atin, para sa ganito lang na bagay? No. More than that. Magaganda ang kanyang mga ipinangaral. Oo. Talaga sabihin mo ang kanyang mga talinghaga.
Pero lahat ng iyon, mga kapatid ko, kung baga sa pagkain, appetizer lang niya yun. Ng tunay na gusto niyang sabihin sa ating lahat na ang pagmamahal sa atin ng Diyos ay gusto kita kasama. At ako, kapag tinanggap mo, kasama mo ako. Tandaan mo yan. Kaya, alam mo yung sinagot ni Simon Pedro nang tanongin ng Panginoon, pati ba kayo aalis din? Sumagot si Simon, Panginoon, saan po kami tutungo? Alam mo, nasa iyo ang mga salitang nagbibigay. Alam namin nasa iyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. May mga umalis. Yan ang malaking tanong Hanggang kailan ka makakasama ni Jesus? Hanggang kailan? Hanggang kailan mo siya kayang samahan? Hanggang kailan mo siya kayang tanggapin? Lalong-lalo na sa banal na komunyon. Kaya kapag sinasabi sa misa, meron tayong spiritual communion dahil hindi matatanggap ng mga nasa bahay ang banal na sakramento. Kapatid ko, para mo na rin tinanggap si Jesus sa banal na komunyon because of your desire to be with Him. Ulitin ko, ang buod ng pagmamahal ng Diyos, ng pag-aalay ng kanyang buhay, pagkabayubay sa krus, ng paghahandog ng kanyang sarili, kahit sa anyo ng tinapay, gusto niyang makasama ka. Nais ng Diyos makasama ka. At nais ng Diyos na maramdaman mo tuwing tatanggapin mo siya, kasama mo siya. Kasama natin ang Diyos. Pukpukin mo, Father, ibaon mo kapatid, mahal ka ng Diyos. Sisimba ka naman sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Shout out lang sa nag-donate ng t-shirt ng may 10 rules in life. Ayan. Ito yung mga alituntuning sinusunod ko sa buhay. Nagpa-print, ibinigay sa akin. Thank you sa nagbigay ng t-shirt na ito. At hari nawa, pagpalain ka ng Panginoon at lagi kayong 10 ng iyong pamilya na ligtas sa COVID-19 virus. At bago ko wakasan, ulitin ko, mahal na ina, ang iyong korona ng pagmamahal, itapat mo sa koronang pumapatay. Tapusin niyo na po ang pagdurusa ng mundo.